Inusisa sa pagdinig ng Kamara ang posibleng pagtaas daw ng pamasahe sa jeepney hanggang 50 pesos dahil sa PUV modernization. Hindi raw ito mangyayari, sabi ng Transportation Department. Pero paano mababawi ng mga tsuper o operator ang pinambili ng mga bagong unit? Saksi, si Tina Panganiban Perez. Umiiyak ang jeepney driver na si Philip Borata nang humarap sa pagdinig ng Kamara. Ang kanya raw jeepney, inangkin ng sinalihan niyang kooperatiba. Kinasuhan pa raw siya at 3 iba pang driver ng 38 counts ng carnapping. Yung masangkalak lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanila kapangalan. May lapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Sabi raw ng kausap niya sa LTFRB nang i-report niya ito, wala silang magagawa dahil issue ito sa loob ng kooperatiba. Pero sabi ng chairman ng LTFRB, wala siyang narinig na ganitong kaso at paiimbestigahan niya ito. Pinag-usapan din ang posibleng pagtaas ng pamasahe. Dinismiss na ng Transportation Department ang posibleng pagpalo nito sa 50 pesos dahil sa PUV modernization. Pero saan babawiin ang mga bibili ng modern jeepney ang 2.8 million pesos na ipambibili ng isang unit? Sa kwenta ng kinatawan ng One Rider Party List, kahit pabigyan ng gobyerno ng subsidy equity o tulong pinansyal ang mga bibili, kakailanganin pa rin nila ng 40,000 pesos na kita kada buwan. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. More or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. At para mangyari yan, 30 pesos hanggang 40 pesos ang kailangan nilang singilin na minimum na pamasahe. So, hindi accurate. I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 billion. Giyit naman ng LTFRB, ang computation ng Land Bank para sa pautang ay nakabase sa kasalukuyang pamasahe. And I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po. Ayon mismo sa Land Bank, 5 na sa mahigit 100 co-op at halos 50 korporasyong pinautang nila para sa modernisasyon ang lumampas sa deadline ng pagbabayad ng utang. Ayon naman sa Development Bank of the Philippines, mahigit 30 na sa humiram sa kanila ang hindi nakabayad ng utang na kabuuang 1.8 billion pesos. Tinalakay rin ang iba pang sumbong na nakarating sa mga kongresista. Gayon din sa kung anong mangyayari sa 38,000 jeepney na hindi consolidated dahil hanggang January 31 na lang sila pwedeng bumiyahe sa mga rutang kulang o walang consolidated na jeepney. Huhulihin nyo ba sila? Pag pumasada po sila sa daan po dahil wala na po silang prangkisa, iyan ho ang magiging resulta po, Mr. Chair. Ilang beses uminit ang ulo ng chairman ng House Committee on Transportation dahil sa mga hindi masagot na tanong nila. Maraming mga membro ng korporasyon ay ng cooperative pinagtatanggal dahil ayaw sumunod. Ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari. Samantalang kami, alam namin, sino ba talaga ang sasagot dun sa mga tanong? Kasi pinapasa nyo na yung mga sasagot dun sa mga iba't ibang tao eh. You know, you're giving me the impression talaga na hindi nyo alam itong programa na ito. Ang pagdinig, sinabayan ng protesta ng ilang transport group sa labas ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.